Hello guys! Welcome ulit sa ating panibagong video. For today's video, pag-usapan natin ay yung how to choose right accessories 2025. So, this is the part 1 guys, no? So, hihimayin natin yung mga accessories na dapat yung piliin this 2025 depende sa build type na gusto ninyo. So, if you're new to this channel, please don't forget to subscribe and click yung bell icon para lagi kayong notify. And also, don't forget to follow us on Facebook guys, no? Bago yung Facebook natin para sa mga upcoming uploads and game contents. So, let's start. Now guys, ito na yung ihintay din ng marami. Marami akong nababasa sa comment section na nakalagay anong set of accessories daw yung dapat nilang i-build, depende sa build na gusto nila, and ano yung mga klase ng build, no? So, umpisa natin for this part 1. So, himayin natin sa tatlo muna yung build type. So, for the build type guys, tatlo yung build type na pwede nyo subukan. So, yung dungeon or farming build na usually or currently na ginagamit ng mga pages. And then, PvP and War. And last is yung hybrid or yung balance build. So, tatlo yan guys, tatlo. So, next will be ang kukunin natin is yung earrings, bracelets, at yung rings. Doon muna tayo mag-focus para mas maintindihan nyo na yung earrings, bracelet dapat ay connected sa isa't isa at depende sa build type ng character ninyo. So, umpisa natin sa earrings. For the earrings, so mag-base na lang tayo dito sa character item ko, no? Sa earrings kasi guys, apat na klase kasi yung earrings. Merong vampiric, guard, Drosnin, at saka defensive. So, currently, ang gamit ko ay Drosnin. Sa Drosnin din, nahahati siya sa tatlo. Defense, HP, at saka HP Steel. So, umpisan muna natin sa vampiric. Dito kasi guys, sa earring, no? So, dito dapat kung mage ka, usually, ang pick mo dapat dito ay vampiric. So, punta kayo sa accessories and then yung earrings. Yan. Dito kasi guys, ito lang naman yung priority nyo itong apat na nasa dulo. Drosnin, Earring of Guard, Vampiric, at saka Defensive. So, umpisa natin sa Vampiric. So, Vampiric guys talaga ang normally na ginagamit ng lahat ng class na magpa-farm. So, lahat yun guys, walang exemption. Mapa-DM, mapa-BL, lahat. And Vampiric kasi para siyang overall, no, na earring na pwedeng pang-dungeon, pwedeng pang boss fight, pwede rin pang war. Isa to sa mga recommended ko na earring, no, kapag late game. Dahil kapag wala ka nito, mahirapan ka mag-lifesteal sa mobs. Mahirapan ka makasustain or maka-gain ng HP while hitting. So, next will be the guard of guard of earring or earring of guard pala, sorry, baliktad. So, dalawa lang option nyo guys 7 and 9 lang. So, pag anong kaya ng item nyo or ng character nyo, good kayo. So, plus 7 or plus 9 lang. Dalawa lang yan guys. So, earring of guard, let's go with the earring of guard. So, dito plus 7 or plus 9. Ayan, plus 7 or plus 9. So, ano ba yung bigay nito? So, yung bigay nito guys ay defense rate, at saka evasion. So, totally mixed to ng defense earring, no? And malaki yung bigay nito guys kapag nagda-dungeon kayo. And ito is pampakuna to guys. Alternative for defensive earring kasi iba pa rin ang bigay ng defensive earring. Ito guys ay isa to sa mga balance na earring na pwede nyo gamitin hybrid. Ibig sabihin, pwede kang mag-terno ng isang vampiric at isang earring of guard or magdadalawang earring of guard ka. So, sa earring of guard, no, plus 7, so ayan yung, ito rin yung bigay na plus 9 pala. Defense, evasion. So, usually, ginagamit to ng mga force blader at saka ng archer.
Kasi balanced dapat yung build, and kahit naka-farm build yan, kinikailangan nila ng sapat na defense at saka evasion. So, yun lang naman guys. So, Earring of Guard, Vampiric Earring. Pili lang kayo sa dalawa. So, sa build type, pwede yan sa lahat ng klase ng build. Mapa-hybrid man yan, mapa-farm, or mapa-PvP. And ito rin yung alternative for defense. Defensive Earring. So, let's go with our defensive Earring. Sa defensive Earring guys, dalawa lang option nyo. It's either bibili kayo ng plus 5 or bibili ka ng plus 7. So, wala pa. So, plus 5 kasi guys, ang good thing with plus 5 is defense plus 100 agad. And defense rate na 100. Tapos may ignore penetration. So, ito namang klase ng ganitong earring ay ginagamit during war. Pwede rin naman sa dungeon. Pwede rin sa dungeon ito guys. And defensive earring plus 5. So, kung magpa plus 7 kayo plus 6, ito kasi pwede nang lagyan ng chaos upgrade. So, plus 7 pwede rin. So, isa to sa isa to sa mga in-demand din kapag makunat yung character din nyo, pwede nyo i-pick ito guys, itong defensive earring. And tsaka kayo pumasok ng PvP or ng war. Automatic kasi to na all stats ang bigay dahil on defense to guys, defense yung dagdag nito. Kaya nga tinawag defensive earring. So, pwede mo siyang gamitin mostly PvP at war. So, sa hybrid, pwede ito, isang defensive earring at saka isang vampiric. So, depende sa diskarte ninyo. So, last is yung ating Droslin earring. So, currently yung ginagamit ko at sa Droslin earring ay yung mga HP steel. Kasi yung Droslin guys, may may dagdag na defense, may dagdag na defense rate. Ang wala lang dyan ay evasion. So, kung nagtitipid kayo, usually Droslin ang gamit ko for the balance build or hybrid na build. Like dito sa warrior, ayan guys, naka-Droslin yan, pero HP steel yung nakalagay, and sapat na yung defense niya. So ayan guys, defensive earring yan. So HP steel yung niyan, stats na pinili ko, at saka defense rate. Wala lang dyan evasion. So para yung pinagsamang vampiric at saka earring of guard. So depende pa rin sa inyo guys kung anong taste ninyo pagdating sa earrings, pero yun yung apat. So defensive, vampiric, guard, at saka yung Droslin. So sa akin kasi budget meal itong Droslin kasi balance talaga yung build ko for characters. So let's go on our next is yung bracelets. Sa bracelet guys, tatlo lang naman yan. BOS or yung bracelet of Sage, bracelet of Fighter, and Shena at saka Preduce. So dito guys, since budget meal, bracelet of Fighter kapag melee, mga warrior, force blader, basta mga melee at hindi gumagamit ng magic or in other terms ay gumagamit ng sword. So let's go with the agent shop. Go to bracelets. So dito ayan guys, bracelet of Fighter. Usually ang recommended ko dito is either plus 7 or plus 8. Kung ano yung kaya, dun kayo. And then bracelet of Sage naman para sa mga magic type. Pag magic type yung character ninyo. And yung plus 8, ayan, plus 7. So plus 7 lang, safe na kayo dyan, and tipid na tipid yan kung budget meal yung build ng character ninyo. So next will be the Shena's bracelet. So Shena's bracelet guys, may requirement kasi itong class honor rank, usually 13 and above. And then stats nito usually nagdedepende kung anong kailangan ng character nyo, kung amp ba or CDI. So same with the Preduce, no? Sa Preduce ganoon din, amp or CDI, pili lang naman kayo kung anong stats. And ang good thing lang naman dito, yung Shena kasi guys, mas mataas ng 3, ng plus 3 yung bigay na attack at saka magic attack. And then may MCR na 1%. Kasi sa bracelet guys, napakahirap kumuha ng MCR. So usually kapag kinakapos sa MCR, nag-Shena sila or Preduce. Pero usually Shena ang late game, and then naka-penetration yung other stats. So yun lang yung bracelet guys. So kung naka-vampiric earring ka, make sure na partneran mo siya ng BOF, BOS. Depende sa character mo. Or
kung mataas naman ang MCR ng character nyo like Shielder or Force Blader, pwede kayong mag-Shena tapos naka-Vampiric. So next will be our rings. So ito yung dulo guys, yung rings. Sa rings guys, usually ring of luck yung priority. +1 or +2. So +2 guys, ito yung dagdag niya, 15% na CRI sa ring of luck. So pag +3, 17% yan. Sa +4, meron ng kasamang may isa pa siyang kasamang stats. So sa +3 pa lang tayo ngayon. And then sa ring of luck +2 ay okay na yan, 15%, mataas na yan. And then critical ring +2. So critical ring +2, CDI naman 15% din. Tapos pwede kayong mag-CU dyan or yung kayo sa upgrade. Soon paliwanag ko kung paano nyo gagawin yan. Pero ngayon back to basic or normal tayo build ng character. So usually 1 ring of luck, 1 critical ring. Yung susunod na bibili nyo ay yung Killian's ring. So may dagdag din to 16% na CRI. So in total meron kang 31% galing lang sa ring and meron kang 5% na base critical rate. So overall 36 na yan. So kapag nagdagdag ka pa ng isang ring of luck, lampas 50 ka na. So may mga class kasi na merong CRI. And doon naman ang gagawin nila ay i-extend yon. So paano ma-extend? Kailangan mo ng MCR or yung max critical rate para tumaas yung rate ng character ninyo and mas sumakit yung normal attack damage. So pagkabili nyo ng Killian, usually Tempos na dapat. Ito. Usually si Tempos ang pinakamaganda ang ring or endgame ring kasi ito. So may penetration, meron kang rate, meron kang CDI, meron kang whole attack, meron kang accuracy, tapos meron ka pang HP. So balance na balance to guys. Lalo na kung papunta na kayo sa late game. So next will be the Tyrant's Ring. Tyrant's Ring, dito naman tayo kukuha ng amp, ng CDI, ng defense. Ayan guys, so let Tyrant's Ring. And 50% na CDI, sword skill amp 2, magic skill amp 2, defense, HP, magic attack. So overall, all stats ang dagdag ng let Tyrant's Ring. And kapag i-upgrade nyo na yan, so next will be the Awakened Tyrant. So wala pa naman tayo so far ng Awakened Tyrant. So ito, umiilaw to guys. Kapag naka-upgrade na, umiilaw yan. And mas mataas yung bigay na stats ng Awakened. So pwede na kayong mag-chaos upgrade doon sa segment na yan. Pero so far, dahil let Tyrants pa lang, let Tyrants at saka Killian muna ang priority ninyo. So meron na kayong 4 na rings. So ring of luck, critical ring, Killian's ring at saka Tyrant. So overall nakuha nyo na yung earrings, no? So kita-kita tayo sa part 2. So yung part 2 naman ay pag-uusapan natin yung belt, Arcana, Carnelian, Talisman, Brooch at saka Charm. So I hope na may nakuha kayo in today's video and see you on the next video guys. Bye!